Para sa ating devotion sa araw na ito, ating pagnilay-nilayan ang Psalm 51 verse 10, and it reads, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. May the Lord add blessing to the reading of His Word." Ang konteksto ng buong kabanatang ito ay patungkol doon sa kung saan si Haring David ay nagkasala sa Diyos sapagkat sumiping siya kay Bathsheba na asawa ng kanyang isang matalik na kaibigan. At ang malungkot pa noon, pinatay niya yung kaibigang ito para lang pagtakpan yung kanyang kasalanan. Kaya nga po dumating po si Propetang Nathan at kanyang kinompronta si David. Pinakita niya yung kanyang kasalanan. At dito po daling-dali makikita natin talagang grabe yung pagsisisi ni Haring David sa kanyang ginawa. At alam niya ng kanyang kasalanan ay hindi lamang sa kapwa-tao, kung hindi higit sa lahat, ang kasalanan niya ay kasalanan sa Diyos. Kaya nga papansin po natin, humiling siya sa Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, pakalinisin mo ang aking puso. Ayusin mo, Panginoon, ang aking spirito upang sa gayon ako ay makapagpanumbalik ng aking ugnayan sa iyo." Kaya nga kaibigan at kapatid, ito po ay patunay na lahat ng tao, tayo po, kahit ano po ang lapit natin sa Diyos, ay minsan po ay natatalisod po tayo. Bakit po kaya ganon? Sapagkat tayo po bilang tao, may inclination po na magkasala, may inclination po na sundin po natin yung ating mga layaw, mga kagustuhan, sa halip na kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung lalim po ng pagsisisi ni Haring David, sapagkat sa talata 7 ang sabi po niya, "Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow." Ganun yung kanyang minimiti. "Panginoon, ibalik mo ako sa dating ugnayan sa iyo. Linisin mo aking puso at gawin mo mas maputi sa niyebe." Ganun po yung kanyang paghihinagpis sa kanyang ginawa. Kaya tunay nga na pinatawad siya ng Panginoon. Subalit wag nating kalimutan, mga kaibigan at kapatid, kahit na po tayo pinatawad ng Panginoon, makikita po natin ang mga sumunod na bahagi ng buhay ni Haring David ay nagkaroon po ng mga konsekwensya. Nagkaroon po ito ng epekto hindi lamang po sa atin, sa lahat ng tao na nasa ating kapaligiran. Tunghayan po natin kung ano pa po ang kapahayagan ng salita ng Panginoon sa Bagong Tipan. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 13, at ito'y nasasaad, "For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Ito'y patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo, na kung saan ay dahilan po sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, tayo po ay nagkaroon po ng katubusan mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. At hindi lang po yon, ito po ay naging daan upang tayo mapatawad sa lahat po ng kasalanan ating nagawa, maging sa ngayon at sa kinabukasan. Kaya purihin ang Diyos, sapagkat ito'y patunay mula doon sa panahon ni Haring David hanggang sa kasalukuyan na ang ating Panginoon ay hindi nagmamaliw, hindi siya nagbabago. Ang kanya lamang pong hinihiling ay tayo lumapit sa kanya. Kilalanin natin na hindi natin kaya maging maayos, maging mabuti sa harapan ng Panginoon. Kahit sa anong relihiyon, kahit sa anong gawain, hindi tayo makapagpanunumbalik sa Kanya. Iba na lamang kung tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan at kapatid, kung ikaw ay wala pang personal na ugnayan sa Diyos, kung hindi mo pa siya naranasan sa buhay mo bilang iyong personal na Panginoon at maliligtas, sundan mo ako sa panalangin ito. Akuin mo ang panalangin ito bilang panalangin pagsisisi ng ating kasalanan at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus sa aking buhay bilang personal na Panginoon at Manliligtas. Mula sa araw na ito, maghari ka. Ang iyong kalooban po ang siyang masusunod. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po. Kilala niyo po ang sinuman sa mga nagpasakop sa iyo, Panginoon. Lord, iniling ko na patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Ikaw ang nakakaalam ng bawat pangangailangan. Ikaw ang nakakaalam ng bawat struggle, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng bawat pinagdaraanan ng bawat isa, O God. Subalit, Panginoon, ikaw ay higit sa lahat ng aming pong mga problema. Hayaan mo, Panginoon o Diyos, na iyong kalooban po ang mangyari.
Higit sa lahat, Panginoon, hinihiling ko po na ilapit mo ang bawat isa sa iyong salita at mangusap ka, Panginoon o Diyos, sa panahon ng kanilang pananalangin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang aming pong pinapapurihan, pinapasalamatan. Ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.